nalaman ko yun, hindi ko alam kung maawa ba kay Chloe. Pero kahit ganun, hindi naman nag-iba tingin ko kay Chloe. Gusto kong malaman kung bakit niya ginagawa yun. Ayoko muna manghusga. Gusto ko muna marinig kung ano talaga yung dahilan niya. Imbis na iwasan ko si Chloe, mas pinili ko magstay. Kinabukasan, nung recess nakita ko na naman siyang hindi bumili sa kantin. Kapag inaaya ko siya, lagi niya lang sinasabi na busog siya or tinatamad na bumaba. Kaya ginawa ko bumili na lang ako ng pagkain para sa kanya. Chloe, gusto mo ng burger? Buy one take one kasi. Di ko na kaya ubusin yung isa. Uy, thank you. Tsaka, itong juice sa'yo na rin. Yun no, kumpleto ah. Pero next time, huwag ka nang bumili ng buy one take one. If hindi mo naman kayang ubusin yung isa. Hindi niya alam na para sa kanya talaga yun. Wala naman talagang buy one take one dun eh. Nga pala, yung mom mo gaano katagal na sa Paris? 6 years. Anong trabaho niya dun? Manager siya sa isang malaking hotel doon. Kaya medyo mahigpit din yung schedule niya. Madalas hindi makatawag kasi laging busy sa guest. Pero buti nakakaya mo yun na hindi mo nakakasama yung magulang mo. Actually, mahirap. Pero anong magagawa ko? Eh yung dad mo pala, Iniwan na kami. May sarili ng pamilya eh. sorry kung natanong ko. Ayos lang. Ikaw, kailan nakatagal driver papa mo? Siguro magte 10 years? Ay we, so matagal na pala no? Oo, matagal na nga. Hindi naman sa pangingialam pero kailan niyo balak magtayo ng sarili niyong bahay? Pinag-iipunan pa lang. Alam mo naman, pinagsasabay-sabay ni Papa yung sa bahay tsaka sa tuition ko. Nasaan yung mom mo? Parang hindi mo pa nababanggit sa akin eh. Nasa, sa bahay ng lola ko. Ba't andun? Hindi mo ba siya kasama dyan? Nagtatrabaho siya dun eh. Anong trabaho naman? Katulong. Sipag pala ng magulang mo. Ikaw rin naman. Ako rin naman. I mean, ikaw rin. Masipag ka kaya sa schoolworks. Kapon nga, puyat ka dahil dun eh. Syempre naman. Eksakto namang pumasok ang prof namin. Kaya natigil na yung usapan namin. Nag-announce siya na may gagawing project at kailangan daw ng partner. Since naging kagrupo ko naman na si Chloe nakaraan, siya na lang din pinili ko maging partner. So, bale, sa bahay na lang ulit pa tayo gagawa? Kailan? Mamaya uwian sana. Mamaya. Kasi hindi ako sure eh. Kasi may mga gagawin ako nun. Tulad ng... May dadaanan kasi ako sa tita ko ngayon eh. Tsaka, may mga gagawin lang din ako sa bahay. Hindi siya makatingin sa akin. Pero tingin ko, hindi yun totoo. Tingin ko, papasok siya sa trabaho pagtapos ng klase. Pero, bukas agad pasahan ito eh. Sige. Mamaya punta ako. Pero okay lang sa akin. Kahit gawin mo muna yung gagawin mo. Ako na bahala dito sa project natin. Talaga? Pero nakakaya naman kung hindi ako tutulong. Libre mo na lang ako ng isaw sa labas. Sige. Pagkatapos niya ako libre, naghiwalay na kami ng daan. Pero tulad ng dati, sinundan ko siya kung saan ba siya pupunta. At tama nga ako. Pumunta siya sa mall para magtrabaho ulit. Pagpasok ko kinabukasan, nakita ko si Chloe natutulog sa upuan niya. Hindi ko na siya ginising. Pero nung dumating yung prof, dun ko na lang siya ginising. Muntik pa tumulo yung laway niya. Puyat ka? 2 hours lang tulog ko. Magbe-birthday na din kasi yung tita ko kaya tumulong din ako. Doon ka na puyat.
Oo, pero hindi lang yun yung ginawa ko Baka sabihin mo inuna ko pa yun kaysa sa project natin. Baliw hindi. Ayos lang naman sa akin. Natapos ko nga agad eh. Thank you, Raf. Sa susunod, dadamihan ko pa yung libre ko sa'yo. Hindi na. Sabi mo na lang yung palilibre mo sa akin. Bait mo talaga no? Sana lahat kagaya mo. Bakit naman? Wala lang. Iba ka lang sa mga naging kaklase ko dati. Ha? Naging kaklase dati? May mga bully kasi akong classmate dati. Tapos, binubully nila yung isa kong classmate na mahirap. Binubuli siya? Dahil mahirap lang siya? Oo. Dahil din sa itsura niya kasi paulit-ulit lang yung damit na sinusuot niya. Tapos yung bag na ginagamit niya sa school, butas-butas. Habang kinukwento niya yun, napapansin ko na pinipigilan niya maluha. Grabe naman yun. Hindi naman basihan ng gamit o damit para tatuhin siya ng ganun. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, hindi ko gagayahin yung mga ganong tao. Yung mga nanakit at yung nanlalait lang dahil sa estado sa buhay. Kaya ba mabait ka sa akin? Ha? Kasi hindi naman ako mayaman kagaya mo. Wala kaming lupa. Nakakitira lang kami. So, kaya ka ba mabait sa mga kagaya ko? Hindi. Hindi naman dahil dun. Kaya ako mabait sa'yo kasi mabait ka sa akin. Tsaka nakita ko naman kasi talaga na una pa lang na maayos pagpapalaki sa'yo ng magulang mo. Ikaw ba, Raf? Paano kung mayaman ka, tapos ako mahirap? Anong gagawin mo? Kung baligtad tayo? Ganun pa rin. Kung mayaman man ako, hindi naman yun yung magde-define kung sino ako. Kaibiganin pa rin kita. Tapos, imbes na ako yung lilibre mo, ako naman manlilibre sa'yo. So, kahit mahirap ako, kakaibiganin mo pa rin ako? Oo naman. Kasi sa totoo lang, Chloe, hindi naman yung laman ng wallet mo yung estado mo sa buhay ang dahilan kung bakit kita kinakaibigan eh. Nox, kung nakilala kita noon, sana pala may kaibigan ako noon pa. Ha? Kaibigan? Wala ka bang kaibigan? I mean, isa ka sana sa naging kaibigan ko. Paano kung ikaw naman yung mahirap at ako yung mayaman? Ano naman yung gagawin mo? Di, lalayuan kita. Bakit naman? Hindi tayo bagay maging magkaibigan. Kasi mayaman ka tapos mahirap lang ako. Nakakahiya kaya yun. Ngayon ko lang na-realize ang lahat. Yung taong tinutukoy niya na binubuli dahil mahirap, siya mismo yun. So, totoong mahirap nga talaga siya.